Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating erkuhan at balikan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating erkuhan at balikan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating erkuhan at balikan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating erkuhan at balikan.
Ang bida, ngayong araw nga po ay nandini sa Marinduque. Sa harap ng kamera sa'yo ay Yan. So, pakikonfirma daw nga ni po kung kita po ay meron ng audio sa atin pong live broadcast. Ganyan din po sa mga nanonood sa atin pong telebisyon. Magandang morning! Narito na po man din mga kabarangay at mga kababayan kong sinta. Tayo po ay live na sumasayang papawid mula po dito sa himpilan ng Marinduque News Network. Dito po sa Bayan ng Buwak. Lakasan ng boses hanggang Buwak at Mogpog. Ngayong araw nga po ay nandini sa Marinduque. Yan. So ngayong araw nga ni po ay nandini po sa Marinduque ang inyong abang lingkod, DJ Myong. At tayo po ay samahan nyo po ako sa aking isang oras na balitaan, erguhan at balitaan. Kasama po ang inyong nag-iisang mahal na DJ ng bayan. Araw nga po ay nandini sa Marinduque. Sa harap ng kamera sa'yo ay nagpapasaya. Ang inyo pong DJ Myong ay ang lalawigan kasama. Tayo po ay live na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng Marinduque News TV Channel 3. Yan, sa lahat po ng mga nanonood sa Channel 3, magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? It's 75 days before Christmas. 75 araw na lamang po nga ni mga kabarangay at Pasko na. Ang atin pong word of the day. Yan. Ano ang word of the day natin? Ang word of the day po natin ay pulahil. Alam niyo po yung pulahil? Ang ibig sabihin po ng salitang pulahil ay maalinsangan, mainit o mabanas. Yan. Gamitin niyo po sa pangungusap ang salitang pulahil. Maaari po kayong magkomento sa ating comment section box. At o kaya naman maaari kayong magpadala sa atin naman pong hotline number 0925-8859-578. Ulitin ko po ha. Ang atin pong hotline number kung saan pwedeng tumawag para bumati ang atin pong mga kabarangay ay sa 0925-8859-578. Yung atin pong mga kabarangay na ngayon po ay nanunood sa kani-kanila pong mga Facebook, sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kalalawigan na nandyan po sa labas ng probinsya, nandyan po sa Metro Manila, nandyan po sa Mega Manila, Greater Manila, nandyan po sa mga karatig probinsya ng Metro Manila, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Gayun din po yung ating mga kabarangay na nandyan naman sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Sa labas ng Pilipinas, mga Marinduqueño na nandyan sa Canada, sa Australia, sa Amerika, sa Europe, sa Dubai, sa Saudi Arabia. Kita ay magsamok, lakasan ng boses. Yan, lakasan po ninyo ang inyong mga cellphone para mapanood po ninyo at marinig po ninyo para masamahan po ninyo si DJ Myong para sa ating erguhan at balitaan. Yung atin pong mga kababayan na nanonood naman sa kani-kanila pong mga Facebook, pwede po kayong magkomento o kaya po ay magpadala ng inyong mga pagbati kung may mga gusto po kayong batiin, yung mga kababayan natin, mga kapamilya ninyo na nagadiwa ngayon ng kani-kanila pong mga kaarawan o dili kaya naman ay anniversary. Pwede po kayong magkomento sa atin pong official Facebook account dahil naka-live din po tayo mga kapamilya, mga kabarangay, sa atin naman pong official o sa akin pong official Facebook account. Ito po ang DJ Myong. Kalay po ako dyan sa DJ Myong. Ang iyong katipan. Yan. Pwede rin nyo pong batiin ng inyong mga katipan. Anong oras na baga? Nakita ko ay may result na yung ating STL. May May maga-STL na kayo? Hindi pa. Sabihan nyo lang ako sa 12 pala. Ay 12:03 mamaya. Naintay natin yung resulta ng atin pong STL o nung Lotto. So mamaya po yun na para sa 12 PM na results. So muli po mga kabarangay, kumusta po kayo? Mainit pa rin ho natin pinag-uusapan. Ito pong tungkol naman sa desisyon na inilabas kahapon sa 32 pahinang desisyon na inilabas ng Korte
ng Court of Appeals. Ano po, patungkol ito doon po sa 100 million US dollar na kabayaran para po doon sa danyos. Makipag-erguhan. Hindi po pala ito. Ito po pala doon sa settlement agreement ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque at ng Barrick Gold na dati pong Placer Dome. Bali ganito po, yung Barrick Gold nabili yung Placer Dome. Yung Placer Dome, yun po yung may share sa Marcaper na 39.9%. So ngayon, nagkaroon po ng negosasyon ang pamahalaang panlalawigan ng Marinduque at sa Barrick Gold. At ito na nga po, sinabi po ng Court of Appeals na ang nasabi pong kasunduan ay tama at naayon sa batas. Kita ay magsamok, lakasan ng boses hanggang buwak at mugpog. Ngayong araw nga po ay nandini. Sa atin po mga kabarangay, dyan po sa bayan ng Torrijos, magandang tanghali po sa inyo. At ano po baga ang ano po ang inyong pananghalian sa mga oras na ito at ano po ang inyong inapagkaabalahan mga kabarangay at mga kababayan kong sinta dyan sa may Santa Cruz. Kumusta po kayo dyan sa Santa Cruz? Special shout out kay Kuya Van. And of course kay sino pa baga? Sa bayan po ng Mugpog. And of course, sa bayan po ng Buena Vista kay Mayor Bong Shena and kay Mayor James Martelim ng bayan naman ng Gasan. Bayan ng Torrijos si Mayor Joey Peñaflor at of course dito po sa bayan ng Buwak ang ating nag-iisa't minamahal at napakagandang mayora si Mayor Army de la Cruz Carrion ng bayan po ng Buwak. And of course sa mayor din po ng Mugpog si Mayor Levelo. Batiin ko na rin si Mayor Marisa ng Santa Cruz. Okay, marami ho tayong mga dapat na ipaalam sa ating mga kabarangay. Actually, nais ho namin ipabati din na nagkaroon po ng mamaya na yung usapang Marcaper. Pero sige, diretsuhin na natin kasi parang magandang pag-usapan ngayon para maipabatid ho namin sa inyo mga kababayan yung tungkol dito sa Marcaper ano ba ang nakapaloob dito sa kasunduan na ito ng Marcaper o hindi po pala sa kasunduan na ito ng Barrick Gold at ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque. Pero bago yan, maraming salamat po muna sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live broadcast. Nakikita ko at nakabukas daw po ang telebisyon. Tayo ang piniling panuorin ng Chang Restaurant, dyan po sa may bahagi ng Moraleon. Nanunood ang buong puwersa ng Chang Restaurant sa pamamagitan ng napakagandang may-ari nito at napakaligat at napakalumoy. Ayan, si Ate Aisel. At may mga bukas daw po at ang lakas daw po ng telebisyon dyan. At may mga nanunood po ng mga estudyante sa kasalukuyan at nakain mula naman po sa Educational Systems Technological Institute o sa ESTI. Mga maliligat at mayayabo na mga mag-aaral ng ESTI na nakain po ngayon dyan sa Chang Restaurant. And of course, habang nakain po kayo, pwede rin naman kayong mag-order sa kanila naman pong ano pangalan nung nila doon? Nung tihan? Kina Chang? Naku, nakalimutan ko bigla. Yan. So, pag-usapan po natin meron pong sinulat na pagpapaliwanag para mas maintindihan po natin itong sa settlement agreement na 100 million US dollar. Pero muli ko pong babasahin sa inyo yung amin pong report kahapon sa Marinduque News. At ito po yung naulat ko na kahapon sa aking panayam kay dating Governor Presbitero Velasco Jr. At basahin ko lamang po itong nakapaloob dito po sa settlement agreement ng Barrick Gold at ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque. Narito po ang ating ulat.
5.8 billion settlement agreement sa pagitan ng Baric at Marinduque inaprubahan na nga po ng Court of Appeals. Sa 32 pahinang desisyon na ipinahayag po nitong Biyernes, October 3, inaprubahan nga po ng Court of Appeals ang $100 million o nasa 5.8 billion pesos na settlement agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque at ng Baric Gold Corporation na siyang humalili sa dating shareholder ng Marcaper na Placer Dome. Ito po ay hudyat para tuluyan ng matapos ang halos 30 taong kaso hinggil sa pinsalang dulot ng Marcaper Mining sa probinsya noong dekada 90. Ayon po sa korte, panahon na upang tapusin ang kasong ito upang tuluyang makinabang ang mga taga Marinduque na matagal nang nagdusa sa trahedyang dulot ng pagmimina. It is only but prudent for this court to write finish to this case for the people of Marinduque and long burdened by the tragedy to finally partake of its benefits, ani Associate Justice Jaime Fortunato Caringal sa naturang desisyon. Ang Marcaper mining disaster ay tinuturing na isa sa pinakamalalang sakunang pangkapaligiran sa bansa noong 1996. Bumigay ang tailings pit ng Marcaper Mining Corporation na nagdulot ng matinding kontaminasyon sa Buwak River at sa mga karatig na komunidad. Tinatayang 36 na katao ang nasawi dahil sa heavy metal contamination, habang libo-libong residente ang naapektuhan ng polusyon sa tubig at lupang hindi na muling nabuhay. Batay sa settlement agreement, magbabayad ang Baric Gold ng $100 million sa loob ng 3 taon. Ang paunang bayad na $50 million na nakatenga sa escrow account ay ilalabas sa loob ng 5 araw matapos matanggap ng Baric ang kopya ng desisyon ng CA at kompirmasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na wala na silang natitirang pananagutan sa ilalim ng mga umiiral na kautusan sa rehabilitasyon, habang ang natitirang $50 million ay babayaran sa 3 hulog. Una po ay $17 million sa unang 2 taon at $16 million sa ikatatlong taon. Ang lahat ng pondo ay direktang idedeposito sa treasury account ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque at gagamitin para sa mga lehitimong proyekto at kapakinabangan ng lalawigan. Nakasaad din sa kasunduan na hindi maaaring gamitin ang pondo sa anumang gawaing may kinalaman sa katiwalian o korupsyon. Balikan po natin ang kasaysayan ng kaso. Nagsimula ang kaso noong 2011 sa pamamagitan ng writ of kalikasan na inihain ni Elisa Hernandez at Mamerto Lanete upang pilitin ang kumpanya na linisin at i-rehabilitate ang mga lugar na naapektuhan, kabilang ang Calancan Bay, Buwak River at Mugpog River. Noong Marso 2011 ay naglabas po ang Korte Suprema ng writ of kalikasan at inatasan ang Court of Appeals na dinggin ang kaso, subalit ilang taon ding naantala ang mga pagdinig habang isinasagawa ang negosasyon para sa amicable settlement. Noong Abril 2025, tuluyang lumagda ang 2 panig sa kasunduan. Sa ilalim nito, idineklara na ang Marcaper Mining Corporation lamang ang may pananagutan sa operasyon ng minahan at hindi po ang Placer Dome o Baric Gold. Ayon po sa batas, matapos suriin ng korte ang lahat ng dokumento, idineklara ang kasunduan ay ayon sa batas at hindi salungat sa moralidad, mabuting kaugalian, kaayusan at pampublikong pulisiya. Sa wakas, matapos ang halos 30 taon ng paghihintay, nagkaroon ng pinal na resolusyon na isa sa pinakamatagal na kasong pangkapaligiran sa kasaysayan ng bansa. At may pag-asang mabibigyan ng katarungan at kabayaran ang mga taga Marinduque na matagal nang naghihintay. Boses hanggang Buwak at Mugpog. Ngayong araw nga po ay... Samantala, balikan ho natin yung inilabas din na pagpapaliwanag para mas lubos nating maintindihan ang nakapaloob po dito sa settlement agreement. Meron pong inilabas na impormasyon ng atin pong dating Vice Governor Lynn Angeles. At ayon po dito kay Vice Governor Lynn Angeles, sabi niya, tanong at sagot tungkol sa $100 million settlement agreement na approve
ng Court of Appeals. Lawigan, kasama ang Ano po ang settlement agreement na ito at bakit mayroon ito? Paano po ito nagsimula? Ayan! Ang settlement na agreement po na ito ay kapareho ba ito ng kasong isinampa ng provincial government ng Marinduque sa Nevada sa United States of America noon sa United States of America sa pamumuno ni dating Governor Reyes, na kung saan nagkaroon din ng proposed settlement for $20 million ngunit nireject po ng provincial government noon at na-dismiss naman ang kaso sa Nevada. Ito ba is settlement with Marcapper Mining Corporation na rin? Ang sagot po, walang settlement agreement with Marcapper at patuloy pa rin silang nakademanda. Ang $100 million settlement agreement na ngayon ay inaprubahan na ng Court of Appeals ay sa pagitan po ng Barrick Gold Corporation at ng Provincial Government of Marinduque. Hindi po kasali sa agreement na ito ang Marcapper Mining Corporation, kaya't sila'y idinamanda pa rin ng provincial government sa pangunguna ni dating Governor Velasco, kaya mali na sabihin ito po ay Marcapper Settlement Agreement. So hindi po, ang tawag po dito pala ay settlement agreement sa pagitan po ng Barrick at ng Provincial Government of Marinduque. Ang $100 million ay hindi kusang inoffer. Ito po ay ipinaglaban kaugnay sa isang kasong writ of kalikasan na nasa 14 na taon nang ipinaglaban sa Supreme Court, gayon din po sa Court of Appeals at sa mga local at international mediation fora. Ang kaso pong writ of kalikasan na konektado sa settlement agreement at Court of Appeals decision ay iba sa kasong isinampa noon ng provincial government sa pangunguna po ng namayapang Gobernadora Carmencita Reyes sa Nevada sa United States of America, kung saan nagkaroon din ng isang proposed settlement agreement for $20 million na nireject ng probinsya, at ang kaso naman sa Nevada ay na-dismiss. Ibang kaso po itong pinag-uusapan po natin ngayon. Ang kaso o ang petition for writ of kalikasan na nagbigay daan ngayon sa $100 million settlement agreement ay isinampa po ng 3 ordinaryong mamamayan sa Supreme Court noong 2011 sa gabay ng MASEC. Ang 3 pong ito ay sina Elisa Hernandez, isang labandera mula sa Balimbing Buwak, si Godofredo Manoy, magsasaka po mula sa Bukbok Mugpog, at si Mamerto Lanete, isang mangingisda mula naman po sa Barangay Lupak sa bayan ng Buwak. Ang kanilang hiling ay temporary environmental protection order na in substance sa isang legal remedy para ma-address ang naging epekto ng pagmimina ng Marcapper sa lalawigan, remediation at maprotektahan ang buhay, kalusugan, kalikasan at ari-arian mula po dito. Kaya lang ito pong si Ginoong Fred Manoy at si Ginang Elisa Hernandez ay pareho na pong namayapa. Isa pa pong tanong, paano pumasok ang provincial government ng Marinduque? Ang kasagutan po na yan ayon kay dating Vice Governor Lynn Angeles, sa kahilingan na rin po ng MASEC at ng mga petitioner upang mapalakas ang nasabing kaso noon, ay binigyan po ng otoridad ng sangguniang panlalawigan si dating Governor Presbitero Velasco Jr. upang mag-intervene ang provincial government sa writ of kalikasan case bilang petitioner intervenor. Nagkaroon po ng court-sanctioned mediation processes sa local at international fora, at ang resulta po ay ang $100 million settlement agreement na pinag-usapan ngayon between PGM and Barrick Gold Corporation na aprobado po ng Court of Appeals. By the way mga kabarangay, magbabalik po tayo sa atin pong erguhan at balitaan. Samantala, oras muna sa Pilipinas, it's 12:17 in the afternoon. Yan ang puti ko dyan. Nawala yung background ko. So yan, dire-diretso tayo mga kabarangay. Magbabalik po kami at pag-uusapan pa rin ho natin itong atin pong $100 million settlement agreement na ito. Maya-maya lamang po at hinihatid po ang ating programa ng okay na ba yung ating okay na yung ating STL? Naipalabas na. Napakita na? Pakita muna natin yung resulta ng STL ha. Dahil ang resulta po ng STL sa ganap na 12 p.m. para sa araw na ito ay
Nasa panalo ang mga tumaya ng Boses hanggang yan, nasaan na yung ating yung ating yan, naputin ko naman doon. sa Marinduque, sa harap ng kamera sa'yo. Yan, ang resulta po ay 34-31 para sa first draw, alas 12 impunto. Yan, kanina po yan, 12 p.m. para sa 12 p.m. Draw ng STL result. 34-31. Aba, congratulations ho sa nanalo para sa first draw ng STL dito po sa lalawigan ng Marinduque. It's 34-31. Lalawigan, kasama ang Yan, pwede nyong picturean at yan ang ipakita ninyo para mas maganda. Yan. So, STL draw result, 34-31. Congratulations sa mga nanalo. sa DJ Music. Okay, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga patalastas. Inihatid po sa inyo ito ng Ace Medical Center Sariaya. Nakaready ka ba para Ace Medical Center Sariaya, sir? Okay, so magbabalik po kita makalipas lamang ang ilang mga patalastas at ang ating pong programa inihatid sa inyo ng Ace Medical Center Sariaya. Kita dini sa Marinduque, mahal na probinsya. Buksan ng Facebook, pati na ang YouTube, Marinduque TV. Maligayang pagdating sa Ace Medical Center Sariaya, ang pinakaunang level 2 accreditation sa bayan na ito at ang kauna-unahang may catheterization laboratory sa buong probinsya ng Quezon. Dito, mararanasan mo ang state-of-the-art facility na parang hotel ang accommodation. Pero ang tanong, kaya ba ng masa? Ang sagot, opo, afford na afford. Tahanan ito ng mahigit 100 na espesyalista mula pediatrics, OB-GYN, surgery, internal medicine, family medicine, laboratory medicine, at marami pang iba. Kaya samahan niyo ako para puntahan ang isa sa ipinagmamalaking pasilidad at serbisyo ng Ace Medical Center Sariaya, ang Laboratorio ng Catheterization, first in Quezon. Tara, ating alamin bakit nga ba makasaysayan ang pasilidad na ito. Saan ito ginagamit at sino-sinong pasyente ang maaaring makinabang dito? Itinuturing natin itong makasaysayan sapagkat ito ay isang makina na unang nagkaroon dito sa Quezon Province. No? So we have the coronary angiogram. Ito ay paraan ng pagsilip sa ating puso. Aalamin natin kung may mga bara yung ugat, and then kung sakali sa pagkakataon na makakita tayo ng bara at pwedeng gawin yung bara, tinatawag natin itong angioplasty, no? Coronary angioplasty. Meron din tayong mga procedures sa utak, yung tinatawag nating cerebral angiogram, kung saan aalamin din kung may mga pagbabara ba sa utak at may mga pagbubuo o paglobo o yung tinatawag nating aneurysm. Kung saan, kung may makitaan tayo ng simptomas ng aneurysm, isinasagawa din natin dito sa ating makina sa pamamagitan ng coiling naman po ang tawag doon. Madami pang ibang procedure na pwedeng gawin. Pacemaker of the heart. Kung may mabagal or abnormal na pagtibok ng puso, sobrang bagal, pinapabilis nito. At ito pa rin makinang ito ang nakakatulong. At maasahan po ninyo na sa bawat serbisyong aming ibibigay ay dekalidad.
patient-centered care ang aming ibibigay, idudulot sa inyong pag-aaruga. At nandito naman po tayo sa Radiology Department, isa sa mga top-of-the-line services ng ospital na ito. Ang Radiology Department is a diagnostic imaging department which is requested by the doctor kung ano yung tamang procedure na gagawin para sa kanila. Mga services po na ina-avail sa Radiology Department for X-ray, chest X-ray, spine, cranial, head, extremities. For ultrasound, yung general ultrasound natin, we have the whole abdomen, we have the KUB procedures. For OB procedures naman po, we have the transvaginal, the pregnant, pelvis. And for CT scan po, plain, all CT scan plain and CT with contrast, CT angiography, and biopsy. Dapat pumunta ang mga pasyente dito sa Radiology Department dahil kami ay maalaga at maaruga sa pasyente namin. At the same time, we offer good quality services to our patients. Sabi nila, kailangan ng maayos at malinis na kapaligiran, gayon din ng mapag-arugang serbisyo upang mabilis na gumaling ang isang pasyente. Kaya ginawang parang hotel ang istruktura at pamamaraan ng paglilingkod dito sa Ace Medical Center Sariaya at ang mga patients room level up talaga na tiyak kayang-kaya ng bulsa. Mayroon ding dietary canteen, cafeteria, prayer room, chapel at iba pang amenities. Kapag bago raw ang hospital, mahal ang serbisyo. Pero dito sa Ace Medical Center Sariaya, mas pinababa pa ang presyo ng diagnostic test at iba pang services nito. Kaya sa susunod na magpapakonsulta ka, pumunta lamang sa Ace Medical Center Sariaya na matatagpuan sa Barangay Hibanga, Bayan ng Sariaya, Lalawigan ng Quezon. Makipag-ugnayan sa mga numerong 0917-133-5033 o kaya ay sa telephone number na 042-795-2808 o sa Ace Medical Center Sariaya Facebook page. May appointment ka man o walk-in, siguradong aalagaan ka rito. Ace Medical Center Sariaya. Arugang Ace, ramdam na ramdam mo. Part 2 na tayo mga ka-modular sa ginagawa nating hanging cabinet installation dito sa Barangay Pag-asa sa bayan ng Santa Cruz. Ito po ginamit natin sa loob is gloss white, tapos yung labas naman is mocha gloss. And yung handle natin is continuous handle, yung modern handle na. And yung ginamit natin concealed dito ay hydraulic para may kusang sara. Yan, naglagay po tayo ng tinatawag natin na pull down wire basket para sa mga pinggan. Aesthetic na po siya, napakaganda niya na, no? Napaka-organized. At ito po ay scratch proof at waterproof. Ano po, kasi fully laminated po ito. Doon naman po sa may bintana, naglagay din tayo ng slim cabinet para po hindi sayang yung space natin. Ayan po. Doon po mga sabay natin dito sa Marinduque, pwede po kayong magpa-visit. Libre po ang aming visit at libre din ang aming estimates. Pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page. And ito naman po yung tinatawag natin na under sink cabinet. Yan, mayroon tayong garbage bin, basurahan, nasa ilalim na ng lababo. Meron tayong cabinet doon, may shelves. Ito naman po yung tinatawag natin na corner rack para sa mga corner na, yan po, umiikot siya. Yan, para mas organized tayo. At syempre yung LPG, inilagay na rin natin sa cabinet. May sarili na rin siyang pinto. Ayan po. Bukod po dyan, nag-install na rin tayo ng oven, naka-insert doon po sa ilalim at meron na rin po tayong tinatawag na gas ranges. So maraming salamat po kabayan. Message lang po sa ating Facebook page. Salamat po sa panonood and God bless.
Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erkuhan at Balitaan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erkuhan at Balitaan. At magpa-shoutout para laging in sa latest happening. At muli pa rin po tayo nagbabalik mga kapamilya at mga kabarangay sa ating Erguhan at Balitaan with DJ Myong. Time check, it's 12:31 in the afternoon. And that is being brought to you by NVL. Makipag-erguhan. Ano yun? Home Improvement. Yun ang lalawigan, tuloy-tuloy ang saya. Okay, kanina ho ay pinag-uusapan natin yung tungkol pa rin doon sa 100 million US dollar settlement agreement. Po ay nandini sa Marinduque. At pagpatuloy ho natin paano nga ba ho pumasok? Nabanggit na natin yon. Pero ang tanong dito, sino nga ni po baga si Barrick Gold Corporation? Ang Barrick Gold Corporation po ay isang Canadian corporation na nakabili sa Placer Dome Incorporated. Habang ang PDI naman o ang Placer Dome po ang naging isa sa mga dating may-ari ng Marcopper noong nag-ooperate pa po ang Marcopper sa Marinduque, kung saan around 39.9% ang ownership po nito as per record. Bagaman at na-acquire po ng Barrick ang Placer Dome Incorporated noong 2006 lamang, na wala ng operation ang Marcopper at nag-divest na ng interes ang PDI sa Marcopper, hinabol pa rin po sa kasong ito ang Barrick Gold kasama ang Placer Dome. Kaya ang tanong po dito, saan pwedeng gamitin ang 100 million US dollar kung sakaling ito po ay ibigay na o ideposito na sa Treasury Office o doon sa account ng provincial government. Sapagkat ang pinagmulan po ng settlement amount na ito ay ang kasong writ of kalikasan na ang demand o prayer in substance ay environmental rehabilitation to address the environmental threats caused by the operation ng Marcopper. It was determined by the provincial government when the settlement agreement was ratified that aside from the legal obligations as lawyers based on approved terms or of reference in 2020 and the contract of engagement, ang proceeds po ng settlement agreement ay gagamitin lamang para sa rehabilitation that shall be based on an approved scientific and comprehensive rehabilitation plan that is also a product of stakeholders consultation. Pero sabi ho dito ni dating Governor Velasco, sa lawful act. Yan. Not just rehabilitation but sa lawful act. Tanong, sapat po ba ang settlement fund na ito para sa isang comprehensive rehabilitation? Ang sagot po dito ay maaaring hindi dahil na rin sa lawak ng damage o ng pinsala sa lalawigan na epekto ng dating pagmimina. Kaya nga ni po bagaman at merong 100 million US dollar settlement agreement with Barrick Gold Corporation ay patuloy pa rin po ang kasong isinampa laban naman sa Marcopper Mining Corporation or sa MMC sapagkat sila po ang may pinakamalaking pananagutan sa lahat ng pinsala bunga ng kanilang mining operation. Sabi dito, maliit daw po ang 100 million settlement fund. Ang 100 million US dollar ay maliit para sa ilan, subalit malaki po ito, 5 beses na malaki kumpara sa 20 million US dollar na dating proposed settlement fund noong 2012 na meron pang napakabigat na conditions na
inanegotiate ng mga Amerikanong abogado. Ang $100 million po ay magmumula sa Barrick Gold lamang at hindi pa kasama ang hinahabol sa Marcaper mismo na kasalukuyan pa ring nakademanda. Ang $100 million ay halos katumbas ng regular na budget ng Provincial Government of Marinduque sa loob ng 5 taon. Ang settlement, ng ibig mong sabihin dito, sapagkat ang NATA o yung National Allotment po ng National Tax Allotment po na ibinibigay o yung budget na ibinibigay ng province ng national sa provincial ay nasa 1.2 billion pesos. Kaya sabi po dito ni dating Vice Governor Lynn Angeles, halos katumbas po ito ng 5 taong budget ng provincial government, sapagkat kapag kinonvert po itong $100 million sa kasalukuyang halaga ng palitan ay nasa 5.8 billion pesos. Ngayong araw nga ni po ay naka-live na kita dini sa Marinduque, mahal na probinsya. Buksan ng Facebook, pati na ang YouTube. And sabi pa po dito, ang 100 million ay ang settlement fund na ito ay magagamit lamang sa madaling panahon upang umpisahan ang long-term rehabilitation, lalo na sa mga areas o sa mga lugar at istruktura na posing imminent danger o yung mga nasa malubhang panganib na po at pwedeng magsalba ng buhay, mga ari-arian at kung sakali man ay yun nga po, yung kabuhayan ng ating mga kabarangay. Inyong DJ Myong ng Bayan. Tanong, kung wala pong naging settlement agreement sa kasong ito o ang writ of kalikasan, ano ang mangyayari? Ang sagot po dyan, kung walang naging settlement agreement ang kasong writ of kalikasan na 14 na taon na pong nasa korte ay magpapatuloy sa paglilitis. Walang kasiguraduhan kung ilang taon pa ang tatagal bago magdesisyon. Wala ring kasiguraduhang maipanalo o hindi madidismiss, o kung maipanalo man, walang kasiguraduhan na higit sa $100 milyong dolyar na rehabilitation fund o undertaking ang makukuha. Dahil pwede din pong madismiss ang writ of kalikasan case na walang anumang fund o rehabilitation initiatives ang magawa or mapondohan. Sapagkat ayon po kay dating Governor Presbitero Velasco Jr., kapag ang kaso daw po ay writ of kalikasan, at kung sakaling manalo tayo, laban ho doon sa ating, for example, laban sa Marcaper, ayon po kay dating Governor Presbitero Velasco Jr., ang nire-required lamang ng batas ay ang kumpanya na inakusahan ay gumawa po ng rehabilitation sa lugar, pero wala pong karampatang pera na involved o ibibigay na pera para naman po doon sa nag-aakusa. Kaya mahalaga po at maintindihan natin at ito pong kaso na writ of kalikasan, hindi po pala sinama dito ang Marcaper Mining Corporation. Ang inakusahan po natin ay ang Placer Dome na ngayon nga po ay Barrick Gold Corporation. So, ibig sabihin, wala pong labas yung Marcaper Mining Corporation dito. Gayon pa man ay meron pong isa pang kaso na nakabinbin against dun po sa mga shareholder na sila naman po yung may mga pinakamalalaking mga porsyento o investment dito po sa Marcaper Mining Corporation na ito. So, ang sabi po ni Vice Governor, kung wala pong naging settlement agreement ang kasong writ of kalikasan, at least ngayon po ay may settlement fund na pwedeng magamit sa rehabilitation. Hindi na kailangang maghintay ng ilang taon o dekada na naman na walang kasiguraduhan kung maipapanalo o madidismiss lamang. Maliban dito ay nandyan pa rin naman ang kaso nakasampa laban sa Marcaper na sabi po ni dating Governor Presbitero Velasco Jr. ay nasa 11 billion pa rin po yung hinahabol na kumbaga kung sakasakaling maipanalo ho natin ay di nasa 11 billion pa rin yung inaasahan na ibibigay ho o ibabayad danyos perwisyo
sa mining disaster na ito. Sa Marinduque, sa harap ng kamera. Ang kahilingan lamang po ngayon ay masigurado na ang settlement funds at talagang magagamit na, at talaga pong ito ay magagamit lalo na po sa environmental rehabilitation. Kaya naman, ang sabi po ng ating Vice Governor, dating Vice Governor Lynn Angeles, sabi niya po maraming salamat dahil ang 1 million na pesos na nasa 5.8 billion, 100 million US dollar rather, na nasa 5.8 billion pesos ay maaring hindi pa sapat sa lahat ng pangangailangan para ma-address ang damages na resulta po ng nakalipas na mining operation ng Marcopper. Subalit ito ay isang malaking tagumpay sa atin pong laban sa environmental justice. Salamat po sa lahat ng mga tahimik subalit seryosong naghirap, may tapang at tuloy-tuloy na nakipaglaban para dito at patuloy pa rin kumikilos. Salamat po sa mga petitioner, kay Ka Mamert Lanete na patuloy pa ring aktibong miyembro ng MASEC, kay Nanay Elisa Hernandez at kay dating kagawad Godofredo Manoy na pareho na pong namayapa. Ang settlement agreement po at ang desisyon na ito ng Court of Appeals ay legasiya ng pagmamahal ninyo sa kalikasan. Kung nasaan man po kayo, may God embrace you both of your love and service to His creation. Salamat din po sa Provincial Government of Marinduque, lalong-lalo na sa dating administrasyon sa pamumuno ng dating Governor Presbitero Velasco Jr. Ang inyo pong husay at galing sa batas at mediation ay malaki ang naitulong upang ito ay maging matagumpay. Salamat po sa mga kasama sa 15th at 16th Sangguniang Panlalawigan at iba pang mga opisyales na naging bahagi ng long journey at processes. Salamat sa MASEC, ang mga organisasyong katuwang nito kasama na rin ang Mining Watch Canada. Salamat sa mga abogado, witnesses, consultants, support groups, individual at lahat ng mga naging instrumento at tulong at tumulong ng mga environmental advocates. Maraming salamat po, O Panginoong Diyos. Bagamat hindi pa po tapos ang laban, ang settlement agreement at decision ng Court of Appeals ay nagpapakita sa pagtutulungan ng lahat, kahit mahirap, kahit matagal, kapag inilaban ng may galing, tapang at determinasyon sa awa ng Panginoon, ay may mangyayari. Salamat po sa Diyos. Subalit hindi pa po tapos, kulang pa, kailangan pang patuloy na ilaban pa rin ang mga kaso laban sa Marcopper na nakasampa na po sa korte. Dito inaasahan naman ang epektibong pangunguna ng kasalukuyang mga namumuno sa lalawigan sa pangunguna po ni Governor Melesio Go, upang ang mga kasong ito na nakasampa na sa korte ay maipagpatuloy, mapalakas at maipanalo para sa lubusan ng pagkamit ng kompletong hustisya na atin pong ipinaglalaban. Miseri Nobis. Yan po ang bahagi ng pahayag at pagpapaliwanag ng atin pong dating Vice Governor Lynn Angeles, na batid naman po natin na isa ring environmental activist na talagang tumutok dito, lalong-lalo na noong mga panahon na kinakailangan po ang kanyang mahalagang serbisyo. Sa lahat po natin mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong ginoong pagtutok at panonood dito po sa ating programa. Ito pa rin po ang Erguhan at Balitaan. Yan. Ito pa rin po ang Erguhan at Balitaan sa atin pong programang napapanood sa Marinduque News TV Lucky 7 Channel 3. Maraming salamat po sa inyong ginoong pagtutok at pagsubaybay. Sa pangalan po ng aming Managing Director, Mr. Adrian Rosales. Sa ating pong technical, nakasama natin ang nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon at fresh na fresh ngayon. Di ko lang kung nakatikim, pero hindi po kami pinatikim ng kanyang pakanton kahapon. Si James Magdorolang Chan, and of course, amin pong napakaganda, napakabait at napakasipag at pumasok pa talaga ngayon dito sa ating pisina, si Mr. Ang napakapoging Mr. Bantad, si Mr. Santino Latorena, and of course Miss Christine and si Alfred Mingi, and of course si Mr. Jopet Lumagbas, and ang aming pong director ng operation ng Marinduque News, si Mr. Christian Paul Villaruel, and of course special shout out kay Emmanuel Asperas na sabi po niya ay nasa urgent daw po yung kanyang pag-open heart surgery. So mag-ingat ka dyan, Eman, and we'll be praying for you always. Makinig, manood at magpa-shout out. And may nakalimutan pa ako, wala na. Ako naman DJ Myong pansamantala magpapaalam sa oras na
12:44 ng isang magandang hapon. Mamaya po panoorin ninyo ang realidad ni Sir Adrian Rosales kung saan ay makakapanayam naman niya ang atin pong kasalukuyang hepe ng PDRRMO. God bless everyone! Mabuhay ang bawat isang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Muamua, muamua, chup chup. Lalawigan, tuloy-tuloy ang saya. Tuloy-tuloy ang Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erkuhan at Balitaan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erkuhan at Balitaan. Maligayang pagdating sa ACE Medical Center Sariaya, ang pinakaunang Level 2 accreditation sa bayan na ito at ang kauna-unahang may catheterization laboratory sa buong probinsya ng Quezon. Dito, mararanasan mo ang state-of-the-art facility na parang hotel ang accommodation. Pero ang tanong, kaya ba ng masa? Ang sagot, opo, afford na afford. Tahanan ito ng mahigit 100 na espesyalista mula pediatrics, OB-GYN, surgery, internal medicine, family medicine, laboratory medicine, at marami pang iba. Kaya samahan niyo ako para puntahan ang isa sa ipinagmamalaking pasilidad at serbisyo ng ACE Medical Center Sariaya, ang Laboratorio ng Catheterization, first in Quezon. Tara, ating alamin bakit nga ba makasaysayan ang pasilidad na ito. Saan ito ginagamit at sino-sinong pasyente ang maaaring makinabang dito? Itinuturing natin itong makasaysayan sapagkat ito ay isang makina na unang nagkaroon dito sa Quezon Province. No? So we have the coronary angiogram. Ito ay paraan ng pagsilip sa ating puso
aalamin natin kung may mga bara yung ugat, and then kung sakali sa pagkakataon na makakita tayo ng bara at pwedeng gawin yung bara, tinatawag natin itong angioplasty, coronary angioplasty. Meron din tayong mga procedures sa utak, yung tinatawag nating cerebral angiogram, kung saan alamin din kung may mga pagbabara ba sa utak at may mga pagbubuo o paglobo o yung tinatawag nating aneurysm. Kung saan, kung may makitaan tayo ng simptomas ng aneurysm, isinasagawa din natin dito sa ating makina sa pamamagitan ng coiling naman po ang tawag doon. Madami pang ibang procedure na pwedeng gawin. Pacemaker of the heart. Kung may mabagal or abnormal na pagtibok ng puso, sobrang bagal, pinapabilis nito. At ito pa rin makinang ito ang nakakatulong. At maasahan po ninyo na sa bawat serbisyong aming ibibigay ay dekalidad. Patient-centered care ang aming ibibigay at idudulot sa inyong pag-aaruga. At nandito naman po tayo sa Radiology Department, isa sa mga top-of-the-line services ng ospital na ito. Ang Radiology Department is a diagnostic imaging department which is requested by the doctor kung ano yung tamang procedure na gagawin para sa kanila. Mga services po na ina-avail sa Radiology Department for X-ray, chest X-ray, spine, cranial, head, extremities. For ultrasound, yung general ultrasound natin, we have the whole abdomen, we have the KUB procedures. For OB procedures naman po, we have the transvaginal, the pregnant, pelvis. And for CT scan po, plain, all CT scan plain and CT with contrast, CT angiography, and biopsy. Dapat pumunta ang mga pasyente dito sa Radiology Department dahil kami ay maalaga at maaruga sa pasyente namin. At the same time, we offer good quality services to our patients. Sabi nila, kailangan ng maayos at malinis na kapaligiran, gayon din ng mapag-arugang serbisyo upang mabilis na gumaling ang isang pasyente. Kaya ginawang parang hotel ang istruktura at pamamaraan ng paglilingkod dito sa Ace Medical Center Sariaya at ang mga patient's room level up talaga na tiyak kayang-kaya ng bulsa. Mayroon ding dietary canteen, cafeteria, prayer room, chapel at iba pang amenities. Kapag bago raw ang hospital, mahal ang serbisyo. Pero dito sa Ace Medical Center Sariaya, mas pinababa pa ang presyo ng diagnostic test at iba pang services nito. Kaya sa susunod na magpapakonsulta ka, pumunta lamang sa Ace Medical Center Sariaya na matatagpuan sa Barangay Hibanga, Bayan ng Sariaya, Lalawigan ng Quezon. Makipag-ugnayan sa mga numerong 0917-133-5033 o kaya ay sa telephone number na 042-795-2808 o sa Ace Medical Center Sariaya Facebook page. May appointment ka man o walk-in, siguradong aalagaan ka rito. Ace Medical Center Sariaya, arugang Ace, ramdam na ramdam mo. Part 2 na tayo mga kamodular sa ginagawa nating hanging cabinet installation dito sa Barangay Pag-asa sa bayan ng Santa Cruz. Ito po ginamit natin sa loob is gloss white, tapos yung labas naman is mocha gloss. And yung handle natin is continuous handle, yung modern handle na. And yung ginamit natin concealed dito ay hydraulic para may kusang sara. Yan, naglagay po tayo ng tinatawag natin na pull down wire basket para sa mga pinggan. Aesthetic na po siya, napakaganda niya na, napaka-organized. At ito po ay scratch proof at waterproof. Ano po, kasi fully laminated po ito. Doon naman po sa may bintana, naglagay din tayo ng slim cabinet para po hindi sayang yung space natin. Ayan po.
Doon po mga sabay natin dito sa Marinduque, pwede po kayong magpa-visit. Libre po ang aming visit at libre din ang aming estimates. Pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page. And ito naman po yung tinatawag natin na under-sink cabinet. Yan, mayroon tayong garbage bin, basurahan, nasa ilalim na ng lababo. Meron tayong cabinet doon, may shelves. Ito naman po yung tinatawag natin na corner rack para sa mga corner na, yan po, umiikot siya. Yan, para mas organized tayo. At syempre yung LPG, inilagay na rin natin sa cabinet. May sarili na rin siyang pinto. Ayan po. Bukod po dyan, nag-install na rin tayo ng oven, naka-insert doon po sa ilalim at meron na rin po tayong tinatawag na gas ranges. So maraming salamat po kabayan. Message lang po sa ating Facebook page. Salamat po sa panonood and God bless. Oh,